Good morning mga kalakay, long time no see. Matagal tayong hindi nag-upload ng ating mga video, mga tutorial sa pagbibusiness ng FC or fried chicken. Alam nyo mga kalakay, busy lang po tayo kasi Pero doon sa ating Facebook page ay lagi po tayo nag-upload doon. At kung hindi pa kayo naka-follow dito sa may Facebook, Calpo, Fried Chicken at iba pa. Ayan, mag-follow po kayo. At doon po sa mga gustong mag-try ng ating products, Calpo merchandise, mayroon po tayo sa Shopee at Lazada. Calpo merchandise, mayroon po tayong breading mix, mayroon po tayong marinated mix at gravy mix, mga kalakay. Ngayon, dahil ngayon ay January, bagong taon mga kalakay, Happy New Year po sa ating lahat. Ayan, so bagong taon, kadalasan January ang pagkuha ng mga permit natin. Yung pag-renew natin ng permit, at kung wala pa kayong permit ay January ang ating pagkuha, mga kalakay. Maliban na lang doon sa wala pang permit, ang tawag po doon ay bugos. Mga kalakay, kulurom. Pero dito po yan, meron po kasi nagtatanong ano pong kailangan para makapagsimula ng negosyo sa fried chicken. Depende po sa lugar mga kalakay. Mayroong mga lugar na hindi naman instricto. Kahit wala silang permit ay nakapagtitinda sila sa kanilang negosyong fried chicken. Kung saan sila nagpwesto, kahit kada kanto nilalagyan nila ng pwesto. Kasi madali po silang magpwesto. Wala kasing naninita sa kanila. Kaya wala silang permit. Ang tawag doon ay kulurom. Depende po yan sa lugar mga kalakay. Meron naman na wala silang mayor's permit pero meron silang barangay permit. Ayan, depende po sa lugar yan. Kung may barangay permit at may DTI, nakarehistro nga sa DTI at nakakuha nga ng permit ng barangay pero walang permit sa munisipyo o sa syudad. Kasi ang talagang permit na kinukuha sa mga sa bawat bayan o syudad ay kung saan doon ka nagtitinda ay doon ka kukuha ng permit. Yun ang mayor's permit. Yan yung business permit. Kaya swerte yung mga kasama natin kahit ilan ang kanilang ipupwestong mga fried chicken sa kanto-kanto, kahit umabot pa ng 20 o mahigit pang 20 ang pwesto nila. Madali kasi silang magpwesto kasi walang naninita sa kanila. So, good for them. Pero sa atin dito, probinsya pa dito probinsya ng Ilocos pero walang ganon. Kung magpwesto ka, kung magtinda ka, talagang mayroong maninita sa'yo. Kaya kailangan kang mag-permit. Ngayon, ang isi-share natin ngayon, ano ba ang kukunin natin na mga permit, mga certificate para may rehistro natin yung ating negosyo para hindi tawaging kuluro mga kalakay. Ayan, so ganun talaga ang negosyo. Kung gusto mong maging legal, kailangan mong i-rehistro talaga. Ang una po dyan na kukunin ay yung DTI. Yan, tignan natin. Magbibigay tayo ng halimbawa. DTI permit po ang unang kukunin. Okay, tingnan ko kung meron tayong DTI. Yung kagaya po nito. Yan, DTI. Ayan, DTI. Ito po yung DTI. Pangalan ng inyong negosyo. Halimbawa dito, Lenski Fried Chicken Stall. Yan ang pangalan ng negosyo ninyo. So, kailangan ng pangalan. Yan, para masabing sa inyo yung negosyong yon. Kasi kung hindi pare-parehas ang pangalan ng negosyo, halimbawa sa fried chicken, kung meron kang kaparehang fried chicken, kagaya ng Calpo Fried Chicken, ay kung naka-nationwide yan o ang kinuha mong permit sa DTI ay national, o di kaya ay region 1, regional, o di kaya ay barangay,
Depende po yan. Kung national kasi, talagang buong Pilipinas na yan. Hindi mo na makukuha yung pangalang yon. At sa regional naman, sa probinsya. Kaya kung may katulad kang pangalan, hindi mo makukuha na yung pangalang yon. Yon. Kailangan nakarehistro yan sa DTI. Yan. Ang karaniwan na kung dyan, kung ilang taon mong magagamit at pagkatapos ng ilang taon ay i-renew mo yan. Kagaya po nito, 2025 to 2030. So 5 years po itong DTI. Kapag after 5 years ay magre-renew ka. Yan ang unang kukunin mga kalakay, DTI. At pagkatapos ay barangay permit. Yan barangay clearance. Yan barangay clearance. So kailangan niyan ng pagkuha ng mayor's permit. Kailangan kang kumuha ng barangay clearance o barangay business clearance. Yan, pagka nakakuha ka na ng dalawang yan ay pwede mo nang isunod yung pagkuha naman ng sanitary permit. Ang sanitary permit po ay makukuha sa mga establishment kung saan nandoon yung mga doctors, mga nurses na nagtatrabaho sa anong tawag doon center. Yan, pwede kayong kumuha sa center, health center. Yan. Yon ang kukunin doon, yung sanitary permit. Ito po sanitary permit. Yan po yung kukunin. Pipirmahan po ito ng doktor at o di kaya ay yung administrator ng health center. Ayan sanitary permit. Na nagpipirmiso sa iyo na mag-ooperate ka ng isang business at especially kung food business ang iyong negosyo mga kalakay. Kailangan ng sanitary permit. At bago ka makakuha ng sanitary permit, kailangan pa dyan yung kailangan mong ikuhanan yung mga tao mo na nagtitinda ng food handler ID o yung health certificate. Kailangan yung health certificate mga kaibigan. At sa pagkuha naman ng health certificate ng inyong mga tao, ay kailangan nila na magpasa sa health center ng urinalysis, fecalysis, ganyan, yung basta may cysts, mga aramanosis, yun na yan. Yung cysts, yun. Ay marami pong ipapasa dyan na mga test, kailangan mong ipasa. Para makakuha naman yung tao mo ng health certificate. Ayan. Merong ibibigay na health certificate card kung saan nandun naka-indicate kung ilang buwan naman na magagamit yon. Kung wala kasi yon ay kapag may nanita na taga-munisipyo, mga taga-sanitary na walang health certificate yung inyong tao, tatanggalin at wawarningan ka. At kailangang maikuha mo yun ng health certificate yung empleyado mo. Kasi ultimo mga fast food, mga Jollibee, mga sikat na fast food, kailangan nila yan. Kailangan may health certificate ang bawat empleyado. Syudad na kasi dito kaya kailangan din nila ng working permit. Meron din ibibigay na ID na working permit. Yun naman ay kailangan din yun ng magpasa ka ng police clearance. Yan, police clearance, barangay clearance at health certificate. Ipapakita mo doon sa may city hall o munisipyo at bibigyan ka ng working permit. Ang kailangan magkaroon yun ay yung mga empleyado mo din. Ayan. Kaya bago ka makakuha ng mayor's permit, kailangan mo munang kuhanin yung mga naunang nabanggit ko kanina. Ayan. At kapag ka nakuha mo muna yung mga yon, ay pwede ka nang dumiretso sa munisipyo o sa city hall. Lalong-lalo na kung may programa ang inyong munisipyo o city hall na one-stop shop na tinatawag, nandun na lahat.
ang mga kukunin mong mga permit. Nandun yung mga Bureau of Fire. Kasi kailangan mong kumuha ng certificate galing sa Bureau of Fire. Yan. At iba pa, mga establishment sa munisipyo o city hall, kagaya ng engineering office. Kailangan mo ng makakuha ng clearance na mula sa engineering office. Kasi titignan nila yung location mo, yung building na napagtayuan mo ng negosyo, kailangan lang titignan yan. So maraming requisitos ang pagkuha ng business permit, kaya bago ka makakuha ng mayor's permit o mayor's business permit na tinatawag, ay kailangan mong ipasa muna yung mga naunang nabanggit, mga kalakay. So ang daming kailangan, kaya all in all, kapag nailakad mo na lahat yan, ang minimum na mababayaran mo kapag una pa lang na pagkuha mo ng business permit, around 3,500 to 4,000 ang babayaran mo. Pataas hanggang 6,000. Ngayon kung ilang taon ka nang nagre-renew, kagaya namin, ilang taon na kaming nagre-renew. Halos 18 years na kami na nagre-renew ng aming business permit. Ay umaabot na po sa halos 10,000 to 12,000 ang nagagastos namin sa permit pa lang, mga kalakay. Kaya magastos. Kaya kung may pwesto kang 20 na pwesto at nire-renewhan mo ng permit ng tagti 10,000, magkano na yon? Di 200,000 na yon, mga kalakay. Pero swerte ng mga kasama natin na hindi na obligadong kumukuha ng mayor's permit o business permit na tinatawag. Basta magpwesto ka na lang, uwi, ayos na. Pero ang tawag sa iyo doon ay kulurom. Pero marami pong ganyan, depende po kasi sa lugar na sabi ko na kanina. Swerte-swertehan lang yan, mga kalakay. Ayan. Ang importante sa negosyong ito, mga kalakay, mag-umpisa na kaagad. Kung kahit wala ka pang permit, pwede ka nang mag-umpisa. Yan po yung mga ilang katanungan ng mga kalakay natin. Kung minsan, ano bang kailangang permit ang kukunin o paano ba magsimula? Ayan. Kasi kung minsan natatakot din sila na magsimula, kahit wala silang hawak na permit o ganun. Ang importante po kasi dyan ay makapagsimula po kayo, makakuha kayo ng pwesto. Yan, yung pwesto ang unang kukunin, mga kalakay. At siyempre naman, di ka naman makapag-umpisa ng negosyong ito, fried chicken business, kung hindi mo naman alam magluto. Kaya kailangan ang recipe and procedures, mga kalakay. So kung gusto nyong makuha ang recipe and procedures namin na legit at 100% na pamamaraan, recipe and procedures, meron po kaming available na 1K package, 1,000 lang na recipe and procedures. Makukuha nyo na lahat ng pamamaraan, mga kalakay. Ayan. So sana ka-idea kayo ng pagkuha ng permit para sa ating negosyong fried chicken. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kalakay.